Kabanata 2251, naisip ni Jupiter na magiging madali para sa kanya na talunin si Harvey kung ilalagay niya ang kanyang pinakamahusay na paa pasulong. Kung tutuusin, siya ang pinakamatandang alagad ng Longmen Law Enforcement. Siya ay may tiwala at lakas na gawin ito, sampal. Gayunpaman, humakbang pasulong si Harvey at muling sinampal si Jupiter. So paano kung saktan kita? Si Jupiter ay namumula sa galit. Ikaw, sigaw niya na halos sumabog sa galit, ano, hindi ka nasiyahan. Sa tingin mo ba naliligaw ako sayo? Mapanuksong pinagsalikop ni Harvey ang kanyang mga daliri, mahinang ngumiti kay Jupiter. Halika, bibigyan kita ng pagkakataon, sa pagkakataong ito, mas mabuting ipakita mo ang lahat ng iyong lakas. Naningkit ang mga mata ni Jupiter sa gulat sa sinabi ni Harvey. Sa susunod na sandali, lumukso siya pasulong, ipinakita ang kanyang buong lakas. Gusto kong malaman mo na hindi ako madaling target para ebuli mo, Harvey York. Siya ay sumugod pasulong, at ang butil sa kanyang kamay ay nagbuga ng nakakatakot na berdeng kinang. Noon lang, isang kakaibang berdeng anino ang bumaril kay Harvey, na nagpapakita ng nakakatakot na tanawin. Lider ng sangay tingnan ng mabuti ang, napasigaw si Rachel sa instinct. Bago pa man masuntok si Harvey, dumiretso siya ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Jupiter. Si Jupiter ay katumbas ng Diyos ng digmaan, dahil lalabas siya ng todo, lohikal na pagsasalita, dapat siyang magkaroon ng nakakatakot na bilis at lakas. Pero nang sipain siya ni Harvey, parang patay na aso siyang itinapon. Hindi niya mapigilan ang suntok na iyon, kahit na gusto niya. Hindi siya makaiwas kahit na sinubukan niya rin, kahanga-hanga ang lakas ng sipa ni Harvey. Sa halip na isang sipa, naramdaman ni Jupiter na siya ay natama ng isang armored vehicle. Walang paraan na makakaligtas siya sa ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan. Wala siyang choice kundi ang pinadala na lumipad, Paglapag ni Jupiter, bumulwak ang pulang dugo sa bibig niya. Gusto niyang tumayo, ngunit nakaluhod lang siya sa lupa, bakas sa mukha niya ang nakakaawang ekspresyon. Napabuntong hininga si Mavis at ang iba pa, nababalot ng gulat at takot ang kanilang mga mukha. Si Jupiter ay isang tunay na Diyos ng digmaan ngunit gayunpaman, hindi niya napigilan ang isang suntok kay Harvey. Anong klaseng kapangyarihan meron si Harvey? Nag-cross arms si Harvey at walang pakialam na naglakad. Huminto siya sa tabi ni Jupiter at saka muling sinipa si Jupiter. Binaygo mo ako, casual na sabi ni Harvey, hindi ka ba nahihiya na tawagin ang iyong sarili na Diyos ng digmaan? Kung ang lahat ng Diyos ng digmaan ay katulad mo, mas gugustuhin kong iuntog nila ang kanilang mga ulo sa pader at mamatay. Makinig ka sa akin, sa susunod na lalabas ka, itigil ang pagtawag sa iyong sarili niyan. Papatayin kita, bakla. Ang mga salita ni Harvey ay lubos na nagpapahina sa moral, sa bawat salita ay nagtuturo ng takot at galit kay Jupiter. Gusto niyang pabulaanan sila, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang paggawa nito ay walang kabuluhan sa harap ng katotohanan. Sa galit, nagngangalit si Jupiter, itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan, anak. Malamig na tumahol si Jupiter, fine, mababa ang skills ko. Inaamin kong talo ako, kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Ngunit kung papatayin mo ang isang Longmen Law Enforcement na disipulo, ito ay maituturing na pagtataksil sa Longmen. Gusto kong makita kung sino ang magpoprotekta sa iyo kapag nangyari yon. Kasama ang lahat ng iba pang mga singil, mawawasak ka ng law enforcement. Kapag nagkaproblema ako, mababaliw ka, gaano ka walang muwang. Kinuha ni Harvey ang bukol at madaling hinati sa 4 na piraso. Sa pag-indayog ng kanyang braso, tinusok niya ang 4 na paa ni Jupiter. Nang biglang, lumipad ang dugo kung saan-saan, na nagpapakulay sa eksena ng isang malagim na kulay. Napaiyak si Jupiter sa sakit, natakot, bago nadulas sa lupa, siya ay paralisado, hindi makagalaw ng kahit kunti, kalmadong naglabas ng tissue si Harvey para panasan ang kanyang narumihang daliri,
ang mga paa mo ay paralisado lahat. Mula ngayon, hindi ka na makakatayo. Lalo na sa pagsasanay, ito ang resulta ng iyong krimen, ang halaga na binabayaran mo para sa paggawa ng maruming trabaho para sa ibang tao. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Napasigaw si Jupiter sa sakit nang malaman niyang paralisado siya. Para sa mga taong tulad niya, ito ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, I'm not going to kill you, mahinahong sagot ni Harvey, walang pakialam. Tapos, ngayon ang malaking araw ko, kung papatayin ko ang mga tao sa aking teritoryo, magmumukha akong masama. Ngunit kahit na makatakas ka sa kamatayan, hindi ka pa rin makakatakas sa iyong mga kasalanan. Pumalakpak si Harvey at tumalikod at nagbigay ng utos sa kanyang mga nasasakupan. Paralisahin silang lahat. Si Aiden ay masunuri na lumabas, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang masasamang ngiti habang naglalakad patungo sa iba pang mga estudyante ng law enforcement. Siya ay pinakamahusay sa pagsipa ng mga tao kapag sila ay bagsak. Iyan ang dahilan kung bakit siya ipinanganak, hindi. Please, takot na takot si Mavis, lahat ng lakas ng loob niya ay nagmula sa wala. Harvey York, branch leader. Nandito lang ako para magpadala ng mensahe mula sa aking guro. Ang aking guro ay ang master ng Longmen Law Enforcement. Ayaw mo bang malaman kung ano ang utos? Lumingon si Harvey. Itigil ang pagpigil kung may sasabihin ka, seryosong sabi ni Harvey. Nagpalingalinga si Mavis at naglabas ng sulat, dali-dali niya itong pinunit, at saka binasa ng malakas. Inuutusan ka ng aking guro na talikuran ang posisyon ng pinuno ng sangay ng Longmen Mordo. Hindi niya matatanggap na ang isang tagalabas na tulad mo ay nagmamana ng titulo, at sinabing wala kang karapatang gawin yon. Magpapadala rin siya ng isang tao na kukuha sa sangay ng Longmen Mordo sa loob ng ilang araw. Kung hindi mo gagawin ang kanyang sinabi, lalabanan mo ang buong Longmen, kasama ang kanyang milyon-milyong disipulo. Sampal, tinatakot mo ba ang branch leader? Nang matapos basahin ni Mavis ang sulat, lumapit si Aiden sa kanya at inagaw sa kanya ang sulat. Dito ay napunit siya bago sinampal ng malakas sa mukha si Mavis. Ang kanyang mabilis na pagkilos ay ikinatuwa ni Harvey, na tumingin sa kanya ng may pagtataka. Paralisahin mo rin siya, may iba pa akong gagawin, walang pakialam na utos ni Harvey. Tumawa ng masama si Aiden bago sinuntok si Mavis, na hilig sa karahasan. Sa gabi, sa likod bahay ng Mordus Longmen No. 1 Budokan. Isang grupo ng mga matataas na ranggo ang magkasamang nakaupo, na nakasimangot sa pagkadismaya. Branch leader, mukhang mas komplikado ang sitwasyong ito kaysa sa naisip natin dati. Tinanong ko ang dati kong contact tungkol dito, ang law enforcement operation sa panahon ng inyong party ay inaprubahan ng 4 na elder ng Longmen. Sa madaling salita, sila ang sumusuporta sa puwersa sa likod ng pagpapatupad ng batas. Humigop si Justin ng black tea niya, kahit na sinubukan niyang magmukhang kalmado at matatag, halata sa mukha niya ang pagkabalisa. 4 na Longmen elders, sino sila? Casual na tanong ni Harvey habang nakasandal sa couch. Ang 4 na elder ng Longmen ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit sila ay mga tao na malawak na iginagalang sa loob ng Longmen. Ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng malaking kontribusyon sa Longmen. Pagkatapos, silang 4 ay bumuo ng isang grupo ng mga elder na tinatawag na Overseers of Longmen. Maging ang mga Panginoon ng Longmen ay kailangang makipagkompromiso para sa kanila. Sa 36 na pinuno ng sangay sa Longmen, kalahati sa kanila ang inirekomenda ng Elder Guild mismo. Kasama ang pinuno ng pagpapatupad ng batas, saglit na nag-alinlangan si Justin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Si Oliver Bauer ay isa sa mga taong inirerekomenda nila. Dahil doon, ngumiti si Harvey, siya ay kalmado gaya ng dati, walang buhok na wala sa lugar. Naiintindihan ko, kaya, sinusubukan nilang ipagtanggol si Oliver at tulungan si Hector ng sabay. 2 ibon na may isang bato, medyo kahanga-hangang trick sa aking opinyon. Hindi masyadong gusto ni Harvey si Hector,
Ngunit kailangan niyang aminin na tiyak na tinupad ni Hector ang titulong prinsipe ng Waltz Inn, lalo na nang mapagtanto na may malaking papel si Hector sa buong pangyayaring ito. Ang Longmen Law Enforcement ay hindi gagawa ng aksyon para lamang kay Oliver, ngunit dahil si Hector ay hinihila ang mga string sa lahat ng panahon, ang mga bagay ay naiiba. Sa isiping ito, pinagsisihan ni Harvey ang pagpapaalis kay Hector ng ganoon kadali. Mayroon bang anumang mga mungkahi kung ano ang gagawin tungkol sa insidente ngayon? Nakikinig ako, sabi ni Harvey na may mainit na ngiti pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Nagpalitan ng tingin sina Aidan at Rachel pero walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, sila ang nakababatang henerasyon ng Longmen. Ito ang unang pagkakataon na nalaman nila ang tungkol kay Overseer Longmen. Naturally, hindi sila makagawa ng anumang bagay na may halaga. Saglit na nag-alinlangan si Justin bago tahimik na nagsalita, may dalawang bagay na magagawa, branch leader. Number 1, pupunta ka sa Flutewell at humingi ng tawad sa elder group. Base sa pride nila, papakawalan ka nila basta sumuko ka. Tumango si Harvey nang hindi pinutol si Justin at saka sinenyasan itong magpatuloy. Number 2, kukuha ka ng sarili mong Panginoon ng Longmen para suportahan ka. Kung tutuusin, siya ang karibal ng 4 na matanda ng Longmen. Hindi nila ito ipinakita sa ibabaw. Ngunit patuloy nilang sinasaksak ang isa't isa nang walang pagsisisi sa lahat ng panahon. Kung mayroon kang suporta ng master ng Longmen, ang 4 na elder ng Longmen ay walang magagawa para sa iyo pansamantala. Teka, nahati ang Longmen sa 2 paksyon? Tanong ni Harvey, ang kanyang curiosity ay napukaw. Master Longmen laban sa 4 na elder ng Longmen, sa kakulangan ng kakayahan ng 4 na Longmen elders, may karapatan pa ba silang lumaban para sa awtoridad laban sa isang Longmen Master? Mapait na tumawa si Justin sa tanong ni Harvey, may isang bagay na hindi mo alam, branch leader. Maaaring hindi sanay sa pakikipaglaban ang 4 na elder ng Longmen, ngunit ang kanilang lakas, impluwensya, at background ay halos kapantay ng mga Panginoon ng Longmen mismo. Noong nakaraan, gumawa sila ng magagandang tagumpay at nagligtas ng maraming makapangyarihang tao sa bansa H. Dahil nasa kanila ang suporta ng mga makapangyarihang tao, maaari silang lumaban sa Panginoon ng Longmen. Narinig ko na nilayon nilang gawin ang pinuno ng pagpapatupad ng batas bilang susunod na pinuno ng Longmen. Kung tutuusin, wala pang napili bilang kahalili ng Longmen. Iyon ang dahilan kung bakit, sa isang tiyak na lawak, ang Longmen Master at ang 4 na elder ng Longmen ay nakikipaglaban para sa mana ng organisasyon. Naiintindihan ko, halos naiintindihan ni Harvey ang sitwasyon. Itinigil ni Hector ang apoy, magagalit ang 4 na elder ng Longmen na binigyan ni Samuel si Harvey ng awtoridad na kontrolin ang sangay ng Longmen ng Mordo. Inutusan si Jupiter dito na abusuhin si Harvey bilang pabor para kay Hector, ngunit hindi kailanman nilayon ng mga elder na balewalain si Samuel noong una. Sa kasamaang palad ay hindi nila isinaalang-alang ang lakas ni Harvey, na naging sanhi ng pagkapilay ni Jupiter at ng iba pang mga alagad dahil sa pangahas na pukawin ang isang malakas na kalaban. Mula sa pananaw na ito, luluhod na si Harvey laban sa law enforcement at sa 4 na elder ng Longmen. Ano man ang maging desisyon mo, aayusin ko ang lahat para sa iyo kung pupunta ka sa Flutewell, sinabi niya. Ang kanyang mga salita ay isang banayad na babala kay Harvey. Para kay Justin, walang karapatan si Harvey na labanan ang 4 Longmen elders. Ito ay hindi matalino para sa isang tao na itinalaga lamang bilang isang sangay na pinuno upang pukawin sila. Pero tahimik lang na nakatitig si Harvey kay Justin, lalong lumaki ang interes niya. Salamat sa iyong mungkahi, Deputy Branch Leader, ganun pa man, wala akong interes sa kanilang dalawa, kalmadong sagot niya, magpadala ka ng mensahe sa kanila, simula nang manungkulan ako, ang sangay ng Longmen Mordo ay hindi na makokontrol ng iba, wala akong pakialam kung ang Elders Group o ang Law Enforcement Hall, kung pupunta sila sa Mordo. Yuyukod silang lahat sa akin, ang sinumang maglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa aking teritoryo,
Lahat ay lulumpuin ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol kay Harvey sa buong Longmen. Nagdulot ng matinding kaguluhan ang kanyang anunsyo. Bukod sa mga orihinal na kabilang sa sangay ng Longmen ng Mordu, inakala ng iba pang 35 sangay na si Harvey ay nabaliw. Upang magsalita ng malaki sa kabila ng pagiging bagong hinirang na pinuno ng sangay. Kinalaban niya ang law enforcement for elders at ang Longmen. Ito ay hindi isang bagay ng katapangan, may death wish si Harvey. Sinabi ng balita mula sa Flutewell na ang isa sa 4 na elder ng Longmen ay nagalit ng husto. Nabasag niya ang isang hindi mabibili na lilang palayok sa galit. Samantala, inihahanda ng law enforcement ang kanilang squad para mahuli ang branch leader, na kumalaban sa kanyang superiors. Habang nagniningas ang mundo, bumalik si Harvey sa Villa No. 1. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng tingin ni Mandy at Cynthia na bal-isang naglalakad pabalik-balik sa sala. Si Simon ay may hawak na sulat at ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang isip ay ganap na hindi nababasa. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? Mabilis na tanong ni Harvey, wala na siyang oras pa para uminom ng tubig. May nangyaring masama kay nanay, Harvey, may nagsabi sa amin na ibigay ang sulat na ito. Kung hindi namin gagawin ang sinasabi ng sulat, papatayin nila siya. Nagpapanik na sabi ni Mandy, kinuha niya ang sulat mula kay Simon at agad na ibinigay kay Harvey. Sa loob ay isang larawan ni Lillian na mahigpit na nakagapos sa isang upuan. Sa likuran niya, makikita ang isang mataong lugar na may maliwanag na ilaw. Napapikit si Harvey, pinag-aaralan ang ilan sa mga iconic na gusali sa larawan. Las Vegas, tama yan, bulalas ni Mandy at tinuro ang mga salita sa sulat. Sinabi nila na papatayin nila si nanay kung hindi ka pumunta sa Las Vegas nang mag-isa sa loob ng 3 araw. Anong gagawin natin, Harvey? Si Mandy na ngayon ang pinuno ng ika-9 na sangay sa pamilya Jean, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin sapat ang kanyang bagong natamo na prestihiyo para patahimikin siya sa gayong mga kalagayan. Kung tutuusin, ito ang kanyang ina ang kanilang pinag-uusapan. Mahigpit na hinawakan ni Harvey ang sulat at pinag-aralan ang sulat kamay, sinusubukang alamin kung kaninong kamay iyon. Alam ko kung sino ang gumawa nito, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang boses ay mahinahon. Huwag mag-alala, lahat pupunta ako doon at susunduin ko si inay. Totoo na pagkarating ni Lillian sa Mordu, patuloy niyang sinisikap na alisin si Harvey sa pamilya. Pero ang totoo, nanay pa rin siya ni Mandy, dahil si Harvey ang nagdulot ng trahedyang ito, bagamat sa hindi direktang paraan ay hindi rin niya kayang tumabi at manood. Medyo kumalma si Mandy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Tahimik niyang idinagdag, paano kung gagamitin din natin ang kapangyarihan ng pamilya Jean, Harvey? Kung gagawin natin iyon, madaling mahanap si inay, maaari din akong sumama sa iyo sa Las Vegas. Hindi ko kayang panuurin ang aking ina na nagdurusa. Gusto siyang kumbinsihin ni Harvey na huwag nang sumama, ngunit nang makita kung gaano kabalisa si Mandy ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at magpaubaya. Mabuti, maaari kang sumama sa akin, pero may isa akong hiling. Anuman ang susunod na mangyari, dapat pakinggan mo ako. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng ilang mensahe sa maraming tao. Kinaumagahan, matatag na lumapag ang isang pribadong eroplano sa Las Vegas International Airport, maaliwalas at maaraw ang panahon. Ito ang pribadong eroplano ng pamilyang Jean, isa sa ilang mga asset na maaaring makuha ni Mandy. Paglapag ng eroplano, tahimik na lumitaw ang isang Mercedes-Benz G sa labas ng airport. May nakatingin kay Harvey mula sa backseat sa itim na bintana. Kabanata 2255. Sa likod ng itim na bintana ay isang lalaking kilalang-kilala ni Harvey. Kung napansin ni Harvey ang lalaking ito, makikilala niya agad ito.
Ang hindi kilalang lalaki ay nag-iispiya kay Harvey sa pamamagitan ng mga binocular ng militar. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama ang intel mula sa Walls Inn, magpatuloy gaya ng nakaplano. Naglakas loob siyang lumaban sa young master ng Walls Inn. Dahil ang lahat ay gusto siyang patayin, gusto kong makita kung mabubuhay pa siya. Nagsinyas tuloy ang lalaki. Dahan-daang umandar ang sasakyan, bago tahimik na dumulas sa mataong kalye ng Las Vegas nang walang bakas. Makalipas ang kalahating oras, pinaandar ni Harvey ang Toyota Alphard palabas ng airport. Maraming bagay ang kailangan niyang harapin sa Mordo. Ito man ay ang Longmen, ang Sky Corporation, o ang Shindan Way. Pero dahil na hostage si Lillian, kailangan muna niyang harapin ang problemang ito. Wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta pa rin habang si Mandy ay sumugod sa Las Vegas sa pinakamabilis niyang makakaya. Sa kabutihang palad, ang pamilyang Jean ay may mga sangay na opisina at ilang manggagawa na kumalat sa buong Las Vegas. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, ang transportasyon at tirahan nila ni Mandy ay naayos sa isang iglap. Ngunit para sa mga kadahilanang pangseguridad, nagpasya si Harvey na hindi niya gusto ang sinuman mula sa pamilyang Jean bilang proteksyon sa Las Vegas. Sabihin, bakit nila kinuha si inay, at bakit nila hinihiling na pumunta ka rito sa loob ng 3 araw? Nasa po ni Mandy ang noo niya, nalilito. Hindi niya maintindihan ang sitwasyong ito. Alam niyang prinsipe si Harvey, at naranasan din niya ang insidente nung nagpalista ang kumpanya ng Sky Corporation. Dahil doon, naintindihan niya na inaasahan na ang mga tao ay mag-provoke sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya maintindihan kung bakit si Lillian ang pinili nila. May 3 dahilan, cool na sagot ni Harvey, na kinokontrol ang manibela. Una, napakahirap para sa kanila na harapin ako ng direkta sa Mordo. Masyado akong maraming tao na nagpuprotekte sa akin, at kilala ko ang maraming opisyal ng gobyerno ng Mordo. Kahit paano nila ako susubukan, malaki ang tsansa nilang maapektuhan ng bagay na ito. Pangalawa, bagamat ang Las Vegas ay kabilang din sa bansa H, ito ay may mas problema kaysa sa Hong Kong para sa makasaysayang mga kadahilanan. Para sa kadahilanang iyon, ang mga tao ng lahat ng uri ay nagtipon dito. Kung nais nilang ipadala ang kanilang mga tao o itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, ito ang pinakamagandang lugar para gawin nila ito. Higit pa rito, magkaharap ang Hong Kong at Las Vegas sa kabila ng karagatan. Humigit kumulang kalahating oras ang biyahe sa pagitan ng 2 lugar na ito. Maaari silang pumunta at umalis ng mabilis kung magpasya silang magnegosyo dito. Pangatlo, na-hostage si Lillian dahil siya ang pinakamadaling mahuli. Yung family guard ng Jean ang kasama mo, habang kami ni Zenthia ay nasa ilalim din ng proteksyon. Ang inay naman ay patuloy na gumagala ng walang kaukulang proteksyon. Hindi ba madaling mahuli siya dahil ganoon ang kaso? Sa madaling salita, kahit na parang isang simpleng plano para mahuli si inay, sigurado akong matagal na nilang pinaplano ito. May iba pang hindi sinabi si Harvey kay Mandy, habang abala si Harvey sa paghahamon sa 4 na elder ng longmen at law enforcement, pinilit siya ng kaaway na palabasin sa Mordo sa pamamagitan ng biglang pagkidnap kay Lillian. Ito ay isang napakahusay na plano, kung hindi maayos ni Harvey ang problema sa Las Vegas sa lalong madaling panahon. Ang sangay ng longmen ng Mordo ay mahuhulog sa kanyang mga kaaway matapos ni Harvey ang kanyang negosyo. Ang law enforcement 4 elders at ang longmen ang kokontrol dito. Kung nangyari iyon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay nawala ng saysay, makakaharap niya ang isang kawili-wiling kalaban sa pagkakataong ito, sa katayuan at background ng mga natatanging kalaban sa Hong Kong at Las Vegas, ang kanyang pagkakakilanlan ay halos kasing linaw na ngayon. Nagbago ang muka ni Mandy habang nakikinig sa paliwanag ni Harvey. Hindi na siya ang matamis at inosenteng babae mula noon, ngunit ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Pagkatapos ng paliwanag ni Harvey, naunawaan niya na masyado siyang padalos-dalos tungkol sa pagkidnap kay Lillian.
Kung pinayagan niya si Harvey na planuhin ang lahat bago pumunta, mas malaki ang tsansa nilang mailigtas si Lillian. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya, masyado akong nagmamadali, Harvey. Patawad, tinapik ni Harvey ang ulo ni Mandy at nginitian ito ng matamis. Ikaw ang asawa ko, hindi na kailangang magsabi ng mga ganyan. At saka, si Lillian pa rin ang biyenan ko, kahit gaano pa siya kasama sa akin. Sinubukan niya ang lahat para maialis ako sa pamilya, pero baka hahayaan niya akong manatili pagkatapos natin siyang iligtas. Tumawa ng mapait si Mandy matapos marinig ang mga nakakatawang salita ni Harvey. Kilalang-kilala niya ang kanyang ina, kahit na nagawang iligtas ni Harvey si Lillian, malamang na hindi siya pasasalamatan ni Lillian para dito. Baka sisihin pa niya si Harvey sa nangyari sa kanya. Ipinilig ni Mandy ang kanyang ulo, sinabi sa kanyang sarili na itigil ang labis na pag-iisip dito. Hindi pa nila nailigtas si Lillian, kaya isa lamang itong walang kwentang pag-iisip. Harvey, ano ang susunod nating gagawin? Nakakunot ang noo niyang tanong. Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri, sumulyap sa rearview mirror. Pagbaba natin ng eroplano, may nag-e-espiya na sa atin. Sa tingin ko nagsimula lang silang kumilos nang makarating tayo sa ating destinasyon. Hindi ko akalain na magiging ganito sila kainip, galit na inikat ni Harvey ang manibela at binilisan ang takbo sa makipot na daan. Dalawang Mercedes-Benz G ang nakasunod, nang mapagtanto nila ang intensyon ni Harvey, bumusina sila ng malakas at sumugod sa paghabol. Ang isang kotse ay itim at ang isa ay puti, tulad ng yin at yang. Mabilis silang humabol na may layuning pumatay, sinundan ni Mandy ang tingin ni Harvey at tumingin din sa rearview mirror. Naging pangit ang ekspresyon niya, sino ang mga taong ito? Hindi na ito mahalaga, since they're here, that means we have work to do, mahinahong sabi ni Harvey. Humawak ka pagkasabi nito ay mabilis niyang pinihit ang manibela at malakas na inapakan ang preno. Scratch, ang kotse ay gumagawa ng 180 degree na pagliko sa lugar, na nagpapatupad ng isang mataas na antas ng pagdrift. Tinapakan ni Harvey ang gas sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga sasakyang sumusunod sa likuran niya ay hindi nakapag-react, at sinamantala niya ito sa pamamagitan ng mabilis na paglusot sa gitna. Parehong tumigil ang Mercedes-Benz G sa isang iglap. Ibinaba ng isang kotse ang bintana nito, at lumitaw ang isang gwapong lalaki na may salamin. Mukha siyang kumukulog, bastos ka, papatayin kita. Pagkatapos, umikot sila at naabutan ang Toyota Alphard ni Harvey sa pangalawang pagkakataon. Mayroon silang simple ngunit malinaw na plano, pigilan si Harvey sa kanyang mga landas nang walang nakakakita sa kanya. Napakalapit na nilang maabot ang kanilang layunin, ngunit hindi nila inaasahan na malalampasan sila ni Harvey sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga galaw. Sa isang iglap, mabilis ang takbo ni Harvey papunta sa isang highway. Casual na in-overtake ng kotse ang iba at umungal patungo mismo sa urban district ng Las Vegas. Nagsimula silang bumilis, ganap na hindi pinapansin ang mga kapuspalad na taxi na kanilang nakasabay sa daan, na hindi man lang natama ni Harvey dahil sa kanyang buong pag-iingat sa daan. Nang makita ang dalawang sasakyang humahabol sa kanya, kalmadong pinaikot ni Harvey ang manibela. Ang rumaragasang Toyota Alphard ay biglang pumihit sa harap na kaliwang gulong ng isang puting Mercedes-Benz G, at bumangga dito. Boom! Kaagad, ang puting Mercedes-Benz G ay nawalan ng kontrol tulad ng isang inilabas na baliw na toro. Bumangga ito sa rehas at flower bed sa gilid ng speedway bago tumalikod. Ilang lalaking naka-sunglass ang halos mabilis na gumapang palabas ng sasakyan bago ito tumaob. Sila ay dumaranas ng mabibigat na pinsala at pagdurugo ng mga ulo, wala na sa anumang estado upang lumaban. Pagsabog, boom! Ngayong nakaharap na niya ang puting Mercedes-Benz G, natapakan niya ang accelerator at diretsyong bumangga sa itim. Gayunpaman, ang kahangahangang kasanayan sa pagmamaneho ng kaaway ay nakakatulong sa kotse na maiwasan ang Toyota Alphard ni Harvey sa oras.
Nakita ito ni Harvey at agad niyang ibinaba ang bintana para ihagis ang tasa sa windshield. Nabasag ito sa libu-libong piraso, nagkalat ang mga tipak ng salamin kung saan-saan. Isang alulong ng sakit ang umalingaw-ngaw sa loob ng itim na Mercedes-Benz G bago biglang bumangga sa gilid ng kalsada. Mabilis na nagliyab ang sasakyan, na handang sumabog anumang oras. Marami pang lalaking naka-sunglass ang nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Ngunit habang nagpupumilit silang makatapak palabas, walang awa na bumangga sa kanila ang sasakyan ni Harvey. Sa isang iglap, lumipad ang lahat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kumuha si Harvey ng baril at isang pares ng walkie-talkie. Sa masusing pagsisiyasat, ang mga bala ng baril ay lumitaw na bahagyang mas malaki kaysa sa mga normal na bala. Ang dulo ay mas makapal din kaysa karaniwan. Napatingin si Mandy sa baril na nakakunot ang noo. Nakita ko ito sa isang military magazine, Harvey. Isa itong armas na nakakabutas ng baluti. Ang isang simpleng shot ay maaaring sumabog sa isang buong tangke. Natural na alam din ni Harvey ang tungkol sa mga baril na ito. Gayunpaman, wala siyang panahon upang tanungin kung bakit nagbabasa pa ng mga magasing militar ang kanyang asawa. Sa oras na ito, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa walkie-talkie. Status report. Ulat sa katayuan. Ang tao ay nagsasalita ng Ingles, ngunit may napakakapal na accent. Napagtanto kaagad ni Harvey na maaaring taga Hong Kong o Las Vegas ang taong ito. Mukhang natapos na ang mga kasama mo, mahinahong sabi ni Harvey, na binuksan ang walkie-talkie para sumagot. Wala akong pakialam kung sino ka. Bibigyan kita ng isang araw upang ibalik ang aking biyenan ng walang pinsala. Kung hindi, pagkatapos ay maghanda upang mamatay. Natigilan ang nasa kabilang side, nagulat. Hindi niya akalain na pagmamay-ari ni Harvey ang isa sa mga walkie-talkie niya. Pagkatapos, isang mahinang boses ang pumutol. Good luck, you bastard, sabi ng boses, kasing kalma ni Harvey. Boom! Umalis si Harvey, at pagkaraan ng halos 30 talampakan, isang malakas na putok ang dumating mula sa likuran. Ang dalawang sasakyan na nakasunod kay Harvey ay pinasabog, at ang mga taong nakasakay sa mga sasakyan ay hindi na matagpuan. Ang nakakakilabot na tanawin ay nagpaputi ng mukha ni Mandy. Di ba dapat magkaibigan sila? Bakit nila pinapatay ang kanilang mga tao? Lahat sila ay mga sacrificial pawn. Tiyak na natapos na nila ang kanilang negosyo bago pumunta para sa akin, sagot ni Harvey, na lumingon sa likod. Para sa kanila, walang sakripisyong napakalaki basta maalis nila ako. Napabuntong hininga si Harvey. Masyado siyang pabaya. Hindi niya dapat dinala dito si Mandy in the first place. Hindi para sabihing pabigat siya sa kanya, ngunit sa kanyang paligid, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakatali. Biglang bumasag sa katahimikan ang ugong ng isang malakas na makina. 3 Toyota Land Cruiser ang biglang lumitaw. Marahas na bumagsak sa isolation belt sa dalawang magkahiwalay na lane bago naabutan ang Toyota Alphard ni Harvey. Kalmadong kinuna ni Harvey ng mga larawan ang mga sasakyan at ipinadala ang mga ito, saka tinapakan ang accelerator. Ano ang sinusubukan nilang gawin, Harvey? Kung susubukan nilang patayin tayo, hindi ba ibig sabihin ay nasa matinding problema si inay? Nag-aalala si Mandy, baka sa mukha niya ang takot. Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Harvey, pinatitiyak siya. Hanggat hindi ako mamamatay, magiging ligtas siya. Wala sa kanyang mawawala kahit isang buhok. Malamang nagagamitin nila siya bilang huling trump card laban sa akin. Kung mamamatay ako, mamamatay din siya. Kaya huwag kang mag-isip ng masyado. Itago muna natin ang problema. Napatingin si Harvey sa rearview mirror pagkatapos niyang magsalita. Nakikita niya ang isang malakas, maskuladong blonde na lalaki na lumalabas mula sa sunroof ng kotse, na may hawak na RPG. Itinutok ng lalaki ang kanyang RPG sa kotse ni Harvey. Walang pag-aalinlangan, hinailan niya ang gatilyo. What the hell?
Agad na tinapakan ni Harvey ang preno, nakakatakot ang mukha. Pinatagilid niya ang sasakyan at iniwasan ang mga putok. Pagsabog, boom! Marahas na pumutok ang putok, na nag-iwan ng malaking butas sa kalsada sa unahan. Nagninangas ang apoy kung saan-saan, napakagulo ng eksena na parang gaya ng katapusan ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Mandy, gulat na gulat. Naranasan niya ang kanyang bahagi ng mga salungatan at nakilala ang maraming mapanganib na tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kasuklam-suklam na larangan ng digmaan. Hindi niya inaasahan na ang mga kalaban ay gagamit ng ganoon kalaking sandata ng walang pag-aalinlangan. Kung tinamaan ang sasakyan, sila ni Harvey ay may iwan na walang katawan. Harvey took on a scornful expression, napaawang ng mariin ang mga labi. Para rin sa kanya, ito ang unang pagkakataon na naranasan niya kung gaano kakaiba ang Las Vegas kumpara sa ibang lugar. Kung ang mga tao ay maaaring gumamit ng mabibigat na armas tulad nito, ang underworld dito ay dapat na napakalakas. Nais niyang paglaruan ang kaaway sa kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, nagpasya siyang hindi ito gawin. Laban sa napakalakas na baril, siya ang magdurusa kung magpapatuloy siya sa paglalaro. Bumilis ang Land Cruiser, at muling nagkarga ang blonde na lalaki habang papalapit kay Harvey ang sasakyan. Isa pang malakas na pagsabog ang sumunod, at muli, nabuo ang isang bunganga sa kalsada. Bahagya namang naiwasan ni Harvey ang putok. "You damn bastard! Papatayin kita!" Ang blonde na lalaki ay naghagis ng sunod-sunod na pang-iinsulto, na nagmumura kay Harvey, pagkatapos makita na siya ay hindi nakuha ng 2 shot. Mas maraming lalaki ang lumabas mula sa sunroof ng 2 pang Land Cruiser, na may dalang mabibigat na baril. Pinaulanan nila ng baril si Harvey pero iniwasan niya silang lahat ng cool na kilos na parang ang sarap lang sumakay. Sinundan ng 9 na granada. Sa pagtaman nila sa lupa sa isang malakas na putok, isang malaking butas ang nabuo. Ang mga lalaki ay sumigaw muli ng galit na insulto, pagkatapos ay itinapon ang kanilang mabibigat na sandata at inilabas ang kanilang mga rifle. Sumulyap muli si Harvey sa rearview mirror, malamig na ngumisi. Pinihit niya ang manibela at pinaikot ang sasakyan, saka dumiretso sa kalaban ng walang kaunting pag-aalinlangan. Bang, bang, bang. Nang dumaan ang kanilang sasakyan, hinayla ni Harvey ang gatilyo gamit ang kaliwang kamay. Pagsabog, boom! 3 bala ang pinaputok, direktang tumama sa ibabaw ng ikatlong tangke ng Land Cruiser na may mahusay na katumpakan. Sabay-sabay na sumabog ang lahat ng sasakyan, nilamon ng apoy na tumupok sa lahat, hindi tumigil doon si Harvey. Inikat niya ang lugar, siniguradong walang buhay sa pagsabog, bago umalis. Ang Auburn Villa District sa loob ng Las Vegas ay tinatanaw ang dagat, habang ang mga bundok ay puno ng backdrop. Makikita mula rito ang Victoria Harbor. Ito ay talagang isang distrito para sa mayayaman. Ang mga mararangyang villa ay nasa paligid, na ang isa ay nagkakahalaga ng mahigit $10 milyong. Ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang lumitaw dito. Mahigpit din itong binabantayan at nilagyan ng pinakamahusay na seguridad sa buong Las Vegas. Si Harvey ay nasa Mountain Villa, nakatitig sa Victoria Harbor mula sa balcony na nalilibang. Lumabas si Mandy pagkatapos maligo. Lumapit siya kay Harvey at nagtalukbong ng kumot. "Magiging mahangin sa gabi. Pasok ka na," bulong niya. Umiling si Harvey at sa halip ay tinakpan ng kumot si Mandy. "Hindi ako masyadong nilalamig. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Subukan mong huwag magkasipon," sagot ni Harvey. "Tapos, hindi ka pumunta dito para lang sa nanay mo, di ba?" Bahagyang naningkit ang mga mata ni Mandy sa kanyang tanong. "Tama iyan. May isa pang dahilan kung bakit ako narito, at iyon ay para i-audit ang mga account." Noong si Lucas ay nasa posisyon pa ng prinsipe ng pamilya Jean, nagbukas siya ng legal na kasino sa Hong Kong. Siyempre, hindi naman pwedeng tayong mga outsider lang ang may hawak ng share sa isang lugar tulad ng Las Vegas.
Kaya, si Lucas ay naging kasosyo sa ika-4 na anak ng hari ng pagsusugal. Ngunit pagkamatay ni Lucas, ang perang ipinadala sa account ng ika-9 na sangay ay hindi man lang umabot sa 1% ng karaniwang halaga. Nagpadala ako ng mga tao dito upang mag-imbestiga dati, ngunit hindi na sila bumalik. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makilala ng personal ang ika-4 na anak ng hari ng pagsusugal. Tumingin si Harvey kay Mandy na may komplikadong ekspresyon, nalilito. Napagtanto niyang hindi na niya alam kung ano ang nasa isip nito. Marahil ito ang presyo na dapat bayaran ng isa para sa kapanahunan. Napagtanto ni Mandy na nadulas din siya. Nakatayo siya sa dilim kasama si Harvey, tahimik, nahihiya sa kanyang pagkakamali. Pagkaraan ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Harvey at sinabing, "Napakaganda na mayroon kang sariling negosyo sa Las Vegas. Bukas na tayo maghiwalay. Maaari kang makitungo sa kasino. At ako ang bahala sa pagliligtas kay inay. Ngunit, mag-ingat ka kapag nakita mo ang ika-4 na anak ng hari ng pagsusugal." Kahit na ang Las Vegas ay isang napakalaking lugar, mayroon lamang isang nangungunang pamilya dito, at iyon ay ang pamilyang Hamilton. Pagkalipas ng maraming taon, ginawang perpekto ng pamilya Hamilton ang kanilang negosyo sa isang katangan. Si Jax Hamilton, ang ika-4 na anak ng hari ng pagsusugal, kilala rin siya bilang Prinsipe Hamilton. Guwapo ang hitsura, ngunit hindi nagpapakita ng tunay na pagkatao. Sa totoo lang, gusto ni Harvey na kumbinsihin si Mandy na huwag magkaroon ng anumang kinalaman sa Hamilton sa isang bagay lang sa kasino. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama niya na siya ay nasa mas malaking panganib kung mananatili siya sa kanya. Kaya, maaari lamang niyang bigyan siya ng ilang babala. Sabi nga, si Mandy pa rin ang pinuno ng ika-9 na branch sa pamilya Jean. Maliban kung ang pamilya Hamilton ay handa na lumaban sa isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na lumampas sa linya. Biglang may naisip si Harvey. Bago siya umalis patungong Las Vegas, kinuha niya ang 5 bilyong yen na halaga ng chips na minsang ibinigay niya kay Rachel. Dahil nasa Las Vegas na siya, maaari rin niyang ipagpalit ang mga chips na iyon sa totoong pera. Ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Kinaumagahan, maraming gwardya mula sa ika-9 na sangay ang lumitaw sa labas ng Mountain Villa. Inalerto si Mandy sa isang isyo sa kaligtasan pagkatapos ng naranasan niya noong nakaraang gabi. Kaya naman, nagkusa siyang magpadala ng malaking bilang ng mga bantay dito, tumingin si Harvey sa mga gwardya at bumantong hininga. Mabilis niyang tinapos ang kanyang almusal at mag-isang lumabas ng villa. Kabanata 2260. Pumara si Harvey ng lokal na taxi at itinuro sa driver ang kanyang gustong lokasyon. Tapos, nilabas niya ang cellphone niya. Sa loob lamang ng 2 araw, alam na niya ang buong proseso ng pagkidnap kay Lillian sa pamamagitan ng source. May ilang bodyguard si Lillian na kasama niya, sa publiko at palihim. 3 araw na ang nakalipas, bigla silang nawala ni Lillian matapos itong pumasok sa isang pampublikong banyo sa isang mall. Siya ay misteryosong nawala pagkatapos pumasok sa loob. Nang hindi siya mahanap ng mga bodyguard, sinabi nila kay Mandy ang kakaibang pagkawala ni Lillian. Agad namang kumilos si Mandy at nagpadala ng malaking grupo ng mga tao para hanapin ang buong mall. Sa kasamaang palad, hindi iyon gumana, ngunit pagkatapos pag-aralan ang record ng video sa pasukan ng banyo, nagkaroon ng hula si Harvey. Hindi nagtagal nang pumasok si Lillian sa banyo, lumabas ang isang janitor na nagtutulak ng cleaning cart. Hinala ni Harvey na natamaan si Lillian sa ulo at nawala ng malay, saka itinulak sa isang kariton bago inakay. Na-verify niya ang pagkakakilanlan ng naglilinis at napag-alaman na ang tao ay nagsimula pa lamang sa trabaho ilang linggo na ang nakalipas. Matapos ideklarang nawawala si Lillian, ang naglilinis ay nawala ng walang bakas. Sinubukan ni Harvey na siyasatin pa ang tagapaglinis, ngunit ang lahat ay humahantong sa deadlock. Safe to say,
Kung sino man ang gumawa nito ay matagal nang pinagplanuhan ang lahat, hanggang sa pag-iisip tungkol sa mga gawin ni Lillian. Iyon marahil ang dahilan kung bakit gumana ng perpekto ang plano. Ang isang bagay na likas na naplano ay hindi mag-iiwan ng maraming bakas, kung mayroon man. Ang tanging ebidensya na mayroon si Harvey sa ngayon ay ang mga larawang kinunan pagkatapos ng pagkidnap kay Lillian. Pagkatapos ng maraming pagsusuri sa nakalipas na 2 araw, natitiyak ni Harvey na si Lillian ay na-hostage sa bagong itinayong Sky Casino Palace. Ang Sky Casino Palace ay itinatag sa isang bagong distrito ng Las Vegas sa halagang $150 milyong. Ang bawat recreational facility na may isip ay matatagpuan sa loob ng Sky Casino Palace. Kahit sino ay maaaring maglaro sa nilalaman ng kanilang puso sa lugar na ito. Masarap manirahan dito ng ilang taon. Ngunit may isang bagay na dapat tandaan, na magkaroon ng sapat na pera bago pumasok. Sa ganoong lugar, hari ang mga may pera. Sa kabilang banda, ang mga walang pera ay wala man lang karapatang mamalimos ng mga basura. Makalipas ang 1 oras, dumating si Harvey sa Sky Casino Palace. Bumaba siya ng taxi at sumakay sa Ferris wheel na patungo sa casino. Araw pa noon, ngunit parang gabi ang Sky Casino Palace. Ang mga mag-agarang ilaw ay kumikinang sa buong lugar, na nagpabulag sa kanya. Madaling maakit ang sinumang papasok dito. Ang mga kasino ay mga lugar ng walang katapusang kasiyahan at kasiyahan, puno ng lahat ng bagay na inaalok ng mundo. Hindi naman masyadong nagulat si Harvey. Nakahanap agad siya ng mapa para sa sarili at dumiretso sa sala sa gitna ng Sky Casino Palace. Nakita niya ang maraming recreational facility sa daan, kasama ang maraming magagandang babaeng staff na tinatanggap ang mga bisita sa pasukan ng casino. Hanggat ang mga tao ay may lisensya sa casino, maaari silang mag-set up ng mga booth ng casino sa Las Vegas. Ang mga lugar na ganito ay sikat sa mga ganyang bagay. Maraming tao ang patuloy na nasa loob at labas ng casino. Ang ilan ay ganap na naubos, habang ang ilan ay mukhang tuwang-tuwa, lasing sa pananabik. Ang ilan ay sumugod pa sa mga basurahan sa gilid para samuka, sa sobrang tagal sa loob. Umiling si Harvey at binilisan ang lakad. Pero napatigil siya nang may tumapak sa balikat niya. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Harvey ang isang kamay sa kanyang balikat at mahigpit itong hinawakan. Taliwas sa kanyang inaasahan, pakiramdam ng kamay ay makinis at malambot. Nagulat, natagpuan ni Harvey ang kanyang sarili na nagyelo sa lugar. Masakit iyon, aking tagapagligtas. Umikot si Harvey. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang nakasisilaw na figure na ang magandang mukha ay nagpapakita ng sakit. Ito ay si Teresa Thompson mula sa pamilyang Thompson ng Walls Inc.